Meron na tayo steering rod finally, guys. Tatlong klase ng wax. Meron sila dito. Okay, yan. Panood mo na ba yung mga perfume making videos natin, or maybe sa ibang channel ka nakapanood and nalilito ka, confused ka kung ano ba yung pinagkaiba ng mga percentage ng mga perfume na pinagagagawa ko sa mga DIY videos natin? Merong 5%, may 10%, may 20%, may 25%, and may 15%. And if you are wondering kung ano yung tawag doon, yun ang i-discuss natin sa video na ito. Here we go. Hello everyone! Welcome back for another vlog. Sa mga bago sa channel natin, ako nga pala si Ron. I make videos on how you can make your own perfume or to help our fellow Filipinos on how they can start their own perfume business. Not only perfume but also anything that goes with fragrance or fragrance oils like soy scented candle. I also made a video for that. Room spray, helmet spray, and even yung hanging diffuser para sa mga kotse. And if you have questions about perfume making or something that has to do with these videos or from our previous videos, don't forget to leave your comment down below. And again, if you are new to this channel, please don't forget to hit that subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. So para kanino nga ba itong content na ito or itong video natin na ito? This is perfect for those who's planning to start their own perfume business, or kung bago ka sa perfume making, kung gusto mong malaman kung ano ba yung mga basic formulations about perfume para alam mo on how you can get started. So this video is about basic fragrance formulation, and also discuss na rin natin yung mga common misconceptions when it comes to perfume na paniniwala ng mga Pilipino, specifically yung mga salesperson ng perfume. Okay? So, bakit ba basic formulation? At bakit ba kailangan mong malaman tong basic formulations ng mga perfume? Again, ang magbe-benefit dito, una siguro kung mahilig ka sa perfume and you want to know more about perfume, but primarily, this is beneficial for those who starting their own fragrance or perfume business. Una sa lahat, didiscuss natin dito yung iba't ibang klase ng perfume sa market na mabibili mo ngayon at kung ano ba at ilan yung fragrance oil na meron sa kanila. Ang pinaka-common dito sa Pilipinas ngayon is cologne, eau de toilette at EDP. So, dun tayo magpo-focus sa tatlo na yon. Meron pang iba, meron pang body splash, may aftershave, at meron pang eau de extrait. Hindi na natin didiscuss yun kasi hindi naman yun yung mga common na nasa Philippine market ngayon. Okay? So, gusto ko lang magbigay ng example. Diba sa mga mall, pag bumibili tayo doon sa mga kiosk, let's say, for example, magbabanggit ako ng brand, pero hindi naman ito sponsor. Yung kiosk ng aficionado, ito siguro yung pinaka-common na lahat ay makaka-relate. Normally, pag sinabi mong aficionado is EDT siya or eau de toilette. Pag bumibili ka nun, have you ever wondered kung ano ba yung EDT or yung eau de toilette? Or kapag sinabi bang eau de toilette, tumatagal ba talaga siya? Or kapag sinabi bang eau de toilette is oil-based siya? So, yan yung mga sasagutin natin sa video na ito. Pinakauna siguro is yung EDC. Ito yung isa sa may pinakamababa na level ng fragrance oil sa formulation niya. Normally, ang EDC or eau de cologne ay meron lamang 3 to 8% na fragrance oil. Now, pag sinabi mong cologne, how long ba siya naglalast? By the way, sa mga hindi nakakaalam, kung gaano kataas yung level ng fragrance oil na meron ng isang perfume, siya yung nag-dictate kung gaano siya tumatagal. Hindi dahil kung ano yung base na ginamit sa kanya. Kasi ito yung sinasabi ko kanina na number one na common misconception ng mga Pilipino when it comes to fragrance is pag sinabing oil-based, ay yun ang long-lasting. That is wrong. Alam ko maraming magne-negative react na
siguro yung mga nagbenta ng perfume or yung mga matagal nang gumagamit ng perfume. Actually, hindi po yung nag-dictate. Ang nag-dictate po ng tagal ng isang perfume is yung level ng percentage niya. And that is also one of the reason why we need to know the basic formulation of the perfume na binibili natin sa market. So once again, for cologne, it only have at least 3 to 8% ng fragrance oil. And pag sinabi mong cologne, that normally takes around, yung long lastingness niya is only around 3 to 5 hours. Depends on your body chemistry. And secondly, again, ito yung pinaka-common sa market. Ito yung dinidiscuss ko kanina o yung nabanggit ko sa inyo kanina about specific kiosk na mabibili sa mga mall. Eau de Toilette or EDT. Ang Eau de Toilette, ngayon alam mo na meron siyang 8% to 15% of fragrance oil. At pag sinabi mong Eau de Toilette, long-lasting din ito. Kasi pwede itong tumagal ng at least 6 to 12 hours, even longer. Again, that depends on your body chemistry. And that is one of the most common na klase ng perfume na meron sa market ngayon. Hindi lang yung mga kiosk ang gumagamit ng Eau de Toilette, pati yung mga luxury brands. I know luxury brands na EDT yung ginagamit nilang formulation. And ito yung isa sa pinakamataas na klase ng perfume na meron sa market ngayon or yung pinakamataas na formulation ng fragrance oil sa market ngayon. And that is what we called EDP or Eau de Parfum. Medyo nauuso na rin to ngayon kasi pag sinabi mong EDP is syempre bukod sa mas mataas yung fragrance oil niya, ay mas matagal siya. Syempre kasi nga sabi ko sa inyo kanina, yung fragrance oil ang nagdi-dictate ng long lastingness ng perfume. So for EDP, that's 15% to 25% of fragrance oil. Now, how long ba yung tinatagal nito? Again, kagaya ng mga binabanggit ko kaninang paulit-ulit, this will always be depends on the body chemistry nung gumagamit. Let's say, acidic ba siya or whatnot, or even yung mga components ng perfume na yan, kung woody ba siya, citrus ba siya, isa yon sa nagpapatagal ng perfume. Maraming factors, pero ito yung isa sa pinaka-common. For Eau de Parfum, this can last up to 24 hours, 12 to up to 24 hours, can be longer, depends on the body chemistry. Kasi gumawa ako dati ng 25% na fragrance oil, I made yung DNG Light Blue na version, so that's citrusy, and pag in-spray ko siya sa damit ko, tumatagal siya kahit nasa labahan na naamoy mo pa yung pabango. Ganun siyang katindi, kasi nga mataas yung fragrance oil niya. And yung common na ginagamit na base dito sa Pilipinas, maniwala man kayo sa hindi, ito yung isa sa mga dinideflect ng mga sellers ng perfume. Alcohol po commonly, pagka ini-spray na nasa spray bottle, alcohol po ang base niyan, maniwala po kayo sa akin. Pero again, pag alcohol po, hindi po ibig sabihin nun ay hindi na tumatagal yung perfume. Kasi again, ang magdidictate ng long lastingness ng perfume ay yung fragrance oil niya. So that's about the basic concentration ng fragrance oil sa EDP, EDC, at EDT. Now, since sinabi ko nga sa inyo kanina na basic formulation ito, so syempre dapat kasama na doon yung ibang percentage ng mga raw materials. Like let's say for example, yung distilled water natin, yung fixative, and the like. Ilalagay ko dito sa screen natin, i-screenshot nyo na lang. Specific yan, nakalagay dyan yung mismong percentage. And this is per 100 ml, okay? Baka ma-confuse kayo. Per 100 ml po itong ginawa ko na to. Ang gagawin nyo na lang, let's say gusto mong gumawa ng 1000 ml, i-multiply mo lang. Let's say, for fragrance oil, nakalagay dito is 15% to 25%. I-multiply mo lang kung ilan yung kailangan mong gawin, okay? Add ko na rin kagaya ng nasabi ko sa mga previous videos natin, yung aging process should be at least 7 days. Nakakatulong yan para mas maging long-lasting ang perfume. So siguro, just before we end this video, gusto ko na lang sabihin na siguro panawagan ito para sa mga fellow perfume seller ko or natin dyan. Kasi marami ako napapanood, let's say sa TikTok, meron dong mga nagla-live selling na sinasabi nila na oil-based daw yung binibenta nilang perfume. Where in fact, nakalagay doon is alcohol yung base and nakalagay siya sa spray bottle. So, can you imagine na may spray mo ang isang perfume na oil-based, ang base niya ay oil, sa isang perfume bottle, kagaya nito. So, yung ganito, ang bote, nakalagay, i-spray mo daw. At ang sabi nila is oil-based yon.
Now, I want to be honest with you. I don't make perfume na oil-based siya. Kasi unang-una sa lahat, nasa Pilipinas tayo. Yung humidity dito is iba. Imaginein mo na lang kung i-spray mo sa katawan mo yung oil. So, di ba? So, napaka-unhygienic niya siguro para sa akin. Siguro mainit sa katawan kapag nag-spray ka ng oil sa katawan mo or sa damit mo. Siguro para sa mga colder countries kagaya ng Amerika or sa iba't ibang yung mga nagyayelong lugar, siguro pwede sa kanila yung mga ganong klase ng bases. Pero dito sa Pilipinas, hindi siya advisable, hindi siya maisasuggest na gumamit ka ng ganon. Kasi nga, mainit dito sa atin, di ba? Yun yung pinaka-simpleng, simpleng explanation nun. Now, mas maganda kung masasabi natin, may educate natin yung mga customers natin na hindi alcohol-based yung gamit natin is hindi na siya tumatagal kasi kagaya nga ng in-explain ko sa inyo kanina doon sa basic fragrance formulation, hindi nagdi-dictate ang base ng tagal ng isang perfume, kundi yung percentage ng fragrance oil na ginamit sa kanya. Let's say halimbawa for Eau de Parfum, that's 15 to 25%. Yun ang nagdi-dictate kung gaano siya katagal. Which is kapag EDP, that's 12 to 24 hours or even longer, depends on the body chemistry. When it comes to long lastingness, marami tayong factors na kailangan i-consider. Pero ang pinaka-common dyan or ang pinaka-basic na kailangan mo i-consider is kung anong klase ba siyang perfume. EDT ba yan, EDC ba yan, or EDP? Of course, kapag gumamit ka ng body splash or cologne, huwag mong i-expect na tatagal yan ng 2 araw sa katawan mo. Kasi nga, yung level ng fragrance oil na ginamit sa kanya is hindi ganun kataas. Okay? Siguro, ang pinaka-basic na example na pwede kong ibigay sa inyo is, let's say, for example, magtitimpla ka ng juice sa isang pitcher. Ano ba ang base na gagamitin mo o yung carrier ng juice mo? Di ba water? So, may lasa ba yung water? Pagka ba uminom ka ng water, automatic lasang juice na siya. Siyempre, hindi yun na magbibigay or magdi-dictate ng flavor doon sa gagawin mong juice kung di yung mismong powder na gagamitin mo. Or let's say halimbawa, kung mag-i-squeeze ka man ng lemon or mag-i-squeeze ka ng orange to make it an orange juice. Ganon din sa perfume. Ang base natin dito is alcohol. Samantalang ang nagbibigay sa kanya or nagdi-dictate sa kanya ng long lastingness or kung anong scent ba yung gagamitin mo na perfume is the fragrance oil itself. Okay? So I hope na matulungan natin yung mga kapwa natin nagbebenta ng perfume and also yung mga customers natin to understand yung difference ng fragrance oil, yung percentage ng fragrance oil at yung base na ginagamit. May iba't iba kasi klase ng base, guys mahirap lang kasing i-discuss ng mabuti dito kasi hindi naman ako talaga expert when it comes to those. Pero just to give you an idea, merong perfume na ang base niya is lotion base, meron ding wax base. Sa iba't ibang country, uso yung ganon. Normally, I heard na yung UD X-Tray, normally gumagamit siya ng wax-based perfume. Yung pinapahid lang siya. Meron din yung oil, jojoba, normally, yung ginagamit nila na klase ng oil. May iba't ibang klase ng oil na pwede mong magamitin into perfume making. So, yun lang yung may iwan ko sa inyo. Sana maging honest tayo when it comes to selling perfume. So, yun lang for this video, guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video natin na ito. And if it did, please do not forget to hit that subscribe button and the notification bell para updated ka for our upcoming videos. And you can also share this to other people like your family and friends. Thank you so much. See you on the next one.